Pinayagan ni Pangulong Marcos ang BIR na buksan ang tax records si VP Sara at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Kasunod ito ang pagpapasabina ng impeachment court sa financial records ng bise para sa kanyang paglilitis. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, natanggap na ba ng impeachment court ang mga dokumentong ito? Jiggy, nakapagsumite at natanggap na nga ng impeachment court yung mga tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Yan ay alinsunod dun sa pagpapasapina ng impeachment court sa naturang mga dokumento dahil din sa kahilingan ng prosekusyon. So Jiggy, bakit ba hinihingi ng prosekusyon yan? Dahil ayon sa prosekusyon, magagamit nila yung mga dokumentong yan kapag nakarating na yung impeachment court doon sa pagtalakay ng Article 2 ng impeachment case ni VP Sara Duterte kung saan nga pag-uusapan yung di umano ay unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. So para saan ang tax records? Gagawin daw yung financial baseline kung saan ibabangga yung mga binayaran niyang buwis doon naman sa mga naipasok na pera na ilalabas at nadeklara sa kanyang SALN, bank records at gayon din sa kanyang AMLAC records. Pero Jiggy, tandaan natin na doon sa National Internal Revenue Code, Section 71, nakalagay hindi basta-bastang pwedeng ilabas, isa publiko at suriin ang tax records ng isang individual. Kailangan may pag-aproba dyan ang Pangulo ng ating bansa. Bagay na ibinigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos na kinumpirma ni Palace spokesperson na Yusek Claire Castro. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Nag-approve na o nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Man Scarpio. Kung ano ang sinasabi ng batas, susunod po ang Pangulo. At may nang sinabi ni PBBM na hindi siya makikialam o ang ehekutibo sa impeachment trial, pero ngayong inaprubahan niya ang pagbubukas ng tax records kaugnay ng impeachment trial, ay anong paliwanag dito ng Malacanang? Alam mo, Jiggy, iginigiit ni Palace spokesperson Yusek Claire Castro na hindi politically motivated yung pag-aproba o pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos na buksan, isa publiko, ipasuri ang tax records ng Vice Presidente. Tumatalima lamang daw at sumusunod sa batas ang Pangulo at hindi raw nito ipagkakait ang katotohanan sa taong bayan kaya pinayagan niya ang impeachment court na magkaroon ng kopya ng naturang mga tax records. Narito muli ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. At may update na ba kaugnay doon sa bank records ni VP Sara na pinasabina rin ng impeachment court? Yes, Jiggy, also within today, nag-comply yung 6 na bangko na pinasapina ng impeachment court para nga sa financial records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, yung 20 companies na sinasabing may kaugnayan sa kanya at maging yung Anti-Money Laundering Council, nag-submit na rin sila ng kanilang records. Ayon sa Clerk of Court, na si Attorney Renato Bantog, ang Senate Secretary din, ay sinimulan pa lang nilang i-inventaryo yung mga nilalaman nung sinubmit sa kanilang financial records. But of course, Jiggy, hindi natapos ngayong araw na ito sa dami ng mga dokumento. So basically, parang nabilang lang daw nila kung ilan yung dokumento, ilang folders yung dumating sa kanila. Kaya nga hindi rin nila masabi kung ang pumasok ba ay from 2007 to 2025. Wala pa raw sila sa puntong yon. And by the way, Jiggy, USB ang hiningi nila at printed copy ng mga financial records na yan. At ang sabi pa nga ni Attorney Bantug ay sila lamang ng kanyang staff ang nag-inventory niyan o nag-inventaryo niyan, walang kasama from any camp ng prosecution at ng defense. Samantala, yung tax records na isinumite ng BIRGG, merong authorization letter na kasama galing sa palasyo. Pero tinanong kasi natin si Attorney Bantug kung signed by President Marcos ba yan, hindi na niya idinetalye at ayaw na rin niya sagutin. Pero
Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog kaugnay din sa mga financial records na isinumite sa impeachment court. So those boxes we inspected ilan yung folder sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission. Otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday. Mayan, matagal lang sinasabi ng defense team na buksan yan o hindi yan buksan, handa silang idepensa yan. Pero sa pagkakataon na inutusan ng Pangulo na buksan nga yan, paano ito makakatulong, itong financial records, sa mga senator judges? Malaking bagay para sa mga senator judge na siyang magiging hukom. At the end of this trial, sila naman talaga magdedesisyon. Ayon yan kay Senator Judge Erwin Tulfo kasi mas mainam daw na meron silang dokumentong pagbabasehan ng kanilang magiging desisyon sa huli kesa daw kwento-kwento lang. And para din kay Senator Erwin Tulfo, mainam na yung financial records, hindi lang yung kung kailan naging impeachable official si VP Sara, which is 2022 onwards. Mainam daw para sa kanya na talagang even before that, so meaning kahit nung mayor pa siya. Kasi para makita daw talaga nila yung pumasok na pera, kung ito ba ay justifiable. Baka naman justifiable yung yaman na meron siya at hindi naman pala questionable. Pero isa rin ang sinasabi niyang pwede rin nilang makita dyan, oras na masuri nila yan, ay makikita nila based on sa mga dokumento, sa SALN, sa bank records, sa BIR, sa AMLAC, kung may biglang pagyaman yung Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo. Doon natin makikita parang ika nga snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na kung bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR, the senator judges, wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba, yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years. Kahapon Mayan ay na-elect bilang committee chairman ng electoral reforms, kung di ako nagkakamali, si Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, kumbaga, kahit nakakulong, nire-recognize pa rin ng kapwa niya senador yung kanyang pagkasenador. Ang tanong ay kung papayagan na ba silang lumahok dito sa impeachment trial kasama si Senator Marcoleta. Tama, Jiggy. Umaasa yung mga kasamahan nila, Senator Jinggoy Estrada at Senator Dante Marcoleta sa minority bloc na baka naman pwede silang makasama, baka pwede silang makapag-participate, makapakinig ng personal doon sa mga witnesses na nag-a-appear sa impeachment court. Kung si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, sabi niya, para sa kanya, walang problema na mag-participate itong dalawang nakakulong na senador. Dahil anyway, sabi niya, senator pa rin sila, binoto sila ng taong bayan at hindi pa naman sila convicted. So, ang sinabi rin ni Senator Tulfo sa ating interview, meron daw silang caucus o closed door meeting ng mga senators by next week. Baka daw mapag-usapan yan. Pero, baka daw kasi mas mainam na rin na yung request sana nila Senators Marcoleta at Jinggoy Estrada, address na rin sa Sandigan Bayan. Kasi kung papayagan sila ng Sandigan Bayan, then walang magiging problema. Kasi tinatanungan natin, paano ba ang mode ano ba ang option para mapadalo sila? Ang Senate ba sa impeachment court, susulat sa Sandigan Bayan? And paano ba? Gusto nyo ba na warm body sila, physically present sila o via Zoom? Yung mga bagay na yan, kailangan pang pag-usapan ng mga senador. At sinasabi nga ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan ang Sandigan Bayan ang magdesisyon. Pero nakausap din natin si Senate President Win Gatchalian at para naman sa kanya, wala silang magawang aksyon, wala silang mailabas na desisyon dahil wala rin naman daw formal request na ibinibigay sa kanya sila Senators Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na gusto nilang mag-participate sa impeachment trial. Pero ang para kay Senate President Gatchalian kasi mahirap na usapan kapag suspendido yung isang senador. Kasi kapag suspended, like for example, Senator Jinggoy Estrada, suspended din siya sa pagiging senator judge. So far, dun sa dalawa, si Senator Jinggoy lang naman ang suspended, Senator Marcoleta hindi naman. So bagay yan na aabangan natin in the days to come kung talaga bang ibibring up yan. Kasi sabi ni Senator Tulfo kanina, pag magde-decide sila about that, hindi pwedeng majority block lang ang magdedesisyon. Siyempre, kailangan yung minority block, especially dahil miyembro nila itong dalawang senador na pinag-uusapan natin. At yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.